for today's video, pag-usapan natin itong si PesoQ na may 4.7 na ratings. And you'll be surprised. Kaya kung na-encounter nyo to si PesoQ, nyo munang i-download guys kasi baka magsisi lang kayo. Panoorin nyo muna yung video na to. Gugulat kayo sa mga i-share ko sa inyo. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, and dito nagsiset tayo ng tamang expectations sa mga online loan platforms, especially those na nada-download sa Google Play Store as sa iOS. So, my videos are not sponsored, obviously. It's based on my personal experience. Sinusubukan nyo yung mga loan apps para sa inyo. Para hindi muna kayo mapasubo dito, guys. Ating spotlight ay nasa kay PesoQ. Alive and kicking pa rin. Nada-download pa rin siya, guys. 2% daw yung approval rating. Big amount daw, up to 20,000 pesos. 5 minutes lang yung kailangan mo para makapag-apply. This loan app is under UPeso Lending Investors Corporation. Mabuti pa rin maingat mga guys. Kaya bago kayo mapadownload dito sa kay PesoQ, panoorin nyo na lang yung video na to para kayo'y makapag-decide in the end if it is worth the risk or not. Almost a year ago, sinubukan ko na to. So, X na to sa akin a year ago pa because grabe yung interest niya, mga bes. Yung makukuha mo 2,530. Hindi po instant mabibigay yung pera. And meron pang chance na madi-decline kayo. For 3 days, ba't andito pa to? Choose wisely kung magte-take kayo ng risk o hindi. Pagtapos kung i-download yung loan app, lumabas pa yung kanyang privacy, disclosure statement and privacy policy. So, ayan, alive na alive pa siya. Kasi ito yung mga things na dapat yung i-agree para makapag-proceed. But do take note na sisilip siya sa mga kung ano-ano meron sa cellphone nyo. So, worth ba siya na bigyan ng mga ganitong access, di ba? So, dapat ito pinag-iisipan natin yan eh. Isilip nyo yung location, installed application. So, magsisimula ka sa phone number mo, magpapadala siya ng OTP, ilalagay mo yung OTP at yun, logged in ka na. Kanyang offer ng 8,000 pesos. Like I always say, kahit na sinasabi niya ganito yung maximum loanable amount, that doesn't mean yun yung magiging offer niya sa inyo. Phone number pa lang yung binigay ko, 8,000 na yung kanyang offer. Bakit kailangan ko ulit magbigay ng aking personal information? Because a year ago, nung sinubukan ko to, hindi ko nagustuhan yung offer niya, pinadelete ko yung account ko. At least, pwede ka mag-request na i-request na i-delete yung account. Hopefully, nadi-delete niya. Moving on, pagkatapos mo nakita yung 8,000 na kanyang offer, syempre, i-click mo yung get my credit limit. May offer na nga siya pagkatapos get my credit limit pa ganun. So, sinasabi niya dito na loan 2,000. Nakaka-confuse siya mga guys. Sabi ko sa inyo, panoorin niyo na lang muna yung mga screenshots ko. Pinili ko yung get my credit limit at hihingin niya yung mga information such as your surname, your given name, your middle name is optional, your birthday, your ID number, mga IDs na tinatanggap niya po as UMID, Social Security System or SSS ID, National ID, Driver's License, Passport, Postal ID, PRC, Voter's ID, yung TIN tinatanggap niya rin, and your PhilHealth. Pero guys, is it really worth those information? Kaya nga sabi ko sa inyo, panoorin niyo muna yung video na to. Moving on, hihingi niya yung address mo. And then kung gaano ka nakatagal nakatira sa address na yan. And then just click next when you're done with that page. Collect niya na yung mga emergency contacts mo. May pa-reminder pa siya. Dapat na-inform niyo yung mga tao na to na ni-nominate niyo sila as your emergency contacts. Kasi in the event na hindi ka niya ma-contact ni PesoQ, sinabi niya talaga dito, maaari niyang i-contact yung mga contacts na nilagay mo dito. Dapat mag-a-agree ka dito kasi may pa-reminder siya eh. Apat po. Kukunin mo sa phone book mo kung sino man yung pipiliin mong contacts. So, choose wisely. They are not guarantors, but contact reference lang. Kasi pag guarantors, dapat pumirma sila na maging guarantor. Pagkatapos nyo i-collect yung contact information mo, yun, hihingi rin siya ng job information. So, ito po, company scale, ano yung size ng company, ilang employees ba yung employed dyan. Hingin niya rin yung industry, yung job type, your position level, duration of your work, monthly income, payday 1 and payday 2, company address, detailed address, company phone number, and then just click next when you're done with that page. And at least, mukhang familiar siya. Hindi siya ng mga ganitong mga picture. Hindi siya optional. Kailangan magbigay ka ng at least 1. Lumabas yung iba't ibang offer. Bakit may ganito? Cash loan, advance loan, featured loan. Parang drama lang eh. Total, meron namang padlock.
doon ako nag-click sa 15,000 na cash loan. Tinlik ko yung apply loan. Tapos lumabas pa yung kanilang, dami pa niyang mga disclosure ng mga ganon. So, hindi po pa makikita kung magkano yung kanyang mga service fees, yung whatever yung kanyang ibabawas, management fee. Alam niyo na yung mga drama ganon, mga loan apps tulad ng ganito, di ba? Ito na yung part na sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-expect na kaagad malaki yung i-offer niya sa inyo. Yung first time kong nag-apply dito, yung offer niya sa akin, 3,500 pa. So, hindi ko ito yun na gusto, kaya pinadelete ko. Yun yung naging offer niya sa akin. Ayan guys, so, 2,500 na lang. And then, meron pa siyang pa-drama-drama na 150 days daw at saka 180 days pwede mong piliin. Pero sus, huwag ka nang mag-expect na ganun, guys. Tulad ng iba, pa 7 days pa rin to. Pagkatapos nun, hihingi po siya ng disbursement channel. So, kung e-wallet yung pipiliin mo, meron siyang 25 pesos na fee. Kung bank naman, 25. Kung MU Willier, RD Pawn Shop, or LBC, 130. So, yun. And then, hingin nyo yung purpose ng loan. Binigay ko rin kasi meron siyang drop-down. Pipiliin mo lang yung answer mo. At doon na sa kabilang page, doon ka na dapat pag-iisipan mo na kung iti-take mo ba yung offer niya o hindi. 2,500, nasabi niya 150 days daw. Meron siyang credit assessment fee na 175, platform management fee na 250, payment expenses na 200, transfer fee na 130 kasi yung kinlik ko is yung RD Pawn Shop. And then yung marireceive mo pala is 1,745. So hindi mo matatanggap yung offer niya na 2,500 ng buo kasi ibabawas niya in advance yung mga fees na andito. Yung babayaran mo after 7 days, kaya sabi ko nga sa inyo, hindi totoo yung 150 days na yan eh. So, after 7 days, yung babayaran mo, 2,774. So, malaki na yung kakaltas niya, idadagdag pa niya yung interest. So, hindi okay to. This is not okay. Kaya nga guys, sabi ko, huwag nyo nang i-click yung submit. Nakita nyo na nga yung breakdown ng expenses, yung mga ibabawas niya at kung magkano yung ipapatong niya. After 7 days, huwag nyo nang i-click yung submit. Otherwise, baka pagsisihan nyo lang to. But, that's just me ha. That's just my opinion. In the end, kayo pa rin yung masusunod kung uutang kayo dito o hindi. But please lang, utang na loob mga guys. Pag-isipan nyo ng mabuti. Prevention is always better than cure. Again guys, yung video na to is not sponsored. It's based on my personal experience. Kasi dinownload ko yung app na to at sinubukan para sa inyo. At para sa akin, kung ako lang ang masusunod, wag na. Iiwasan ko na yung loan app na to. So, I really hope na yung delete option niya is effective. Because I don't want this loan app to hold on to my personal information. Kasi hindi niya deserve. Para sa akin ha, hindi niya deserve yung information ko. Para lang sa akin, syempre. Pero nasa inyo yan ha. Pero pag-isipan nyo yan ng mabuti mga guys. So, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, make sure you're subscribed because sa channel na to, pinag-uusapan natin yung right expectations about different loan apps, honest review sa mga loan apps na kung maaari ay iwasan nyo na lang. I hope you appreciate this video and I will see you on my next vlog. Bye!